ng halos 60 taon mula nang magbukas ito noong 1958. Mahigit 3 henerasyon na ng mga pamilya ang nagsilbi at nabiyayaan ng minahan. Pero para sa isang tagalabas na tulad ko, gusto kong maunawaan kung paanong ang madilim na kailaliman ng lupa nagbibigay ng ginhawa. Marami sa mga tagapadkal kung ituring nila ang minahan tila pangalawang tahanan. Gaya na lamang ni Manuel na kabilang sa ikatlong henerasyong minero sa kanilang pamilya. Ako po ay isang LHD operator, scoop drum. Machine siya na malaki yung nagkakayod ba, LSD. Yan ang trabaho ko ngayon. Yung trabaho ng lolo ko noon, isa rin yung sa Minas din sa loob. Hi, Ninang. Ayon kay Manuel, sapat na ang kanyang kinikita para may taguyod ang 5 anak. Unang-una, may hospital kami. Ang coverage naman mo, yung mga gamot, mga confinement, lahat ng pamilya mo, pwede doon. Carried sila sa benepisyo na yun. Eskwelahan nila, yung mga anak ko, libre hanggang dito sa high school. Wala po kaming binabayaran, libre pa yung tirahan namin, libre tubig, libre kuryente. Nasamin ka na? Kung tutuusin, swerte na itong may tuturing para sa gaya niyang hindi nakapagkolehiyo. Wala naman talaga akong natapos. Natuto lang akong mag-operate ng machine. Kaya yung trabaho ko na yun, gusto ko na yun. Ang importante, nagsasahod ako, inibigyan ako ng benepisyo ng company, at saka sa pamilya ko, masaya na rin ako. Isa lang si Manuel sa tumataas pang bilang ng mga direktang empleyado ng mining industry sa bansa. Sa katunayan, mula 2003 hanggang 2012, patuloy ang pagtaas ng naiimbag ng industriya sa kabuuang bilang ng trabaho. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau o MGB, mas malaki pa ang kontribusyon ng pagmimina sa kabuhayan dahil pinapasigla ng industriya ang komersyo sa isang komunidad. Sa bawat isang trabahong nabubuo nito, 4 na trabaho pa ang nadaragdag sa ibang industriya gaya ng transportasyon at konstruksyon. Pero bukod sa pagbibigay ng mapagkakakitaan, obligasyon din ng mga mining corporation ang tumulong maiangat ang kalidad ng pamumuhay sa mga lugar na saklaw ng kanilang operasyon. SDMP, Social Development and Management Plan yun. Ito yung mga ibinibigay ng minahan na 1.5% of their operating cost ay ginagamit to uplift or yung assistance sa mga host communities and neighboring communities. Ayon pa rin sa MGB, halos 2.2 bilyong piso ang kasalukuyang nakalaan para sa social development and management programs mula sa iba't ibang mining corporation sa bansa. Katumbas ito ng halos 3.2 silid-aralan o 100 kilometrong farm-to-market roads o 19 na ospital. Ginagamit ang pondong ito para matugunan ang mga pangangailangan sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura sa mga mining camps. At naglalayong tulungan ang komunidad na makapagsarili sakaling matapos na ang mining operations sa kanilang lugar. Tinitiyak din ng pamahalaan na tutuparin ng mga mining corporations ang obligasyong ito. Ang MGB, ito ang government agency which is mandated to see to it that the development, extraction, and utilization of the mineral resources of the country is done responsibly, considering yung environment and social aspect ng pagmimina.
Naging daan din ang PADCAL para sa pag-unlad ng mga karatig bayan nito. Gaya na lang ng Sitio Balayan kung saan naroon ang sakahan na mag-asawang Norma at Brando Marcelo. Noong 1980s, pahirap ang buhay namin. Kahit dinadala namin yung tanim na yung mga kamuti, luya, aba, ibababa namin sa country. Doon na isakay namin na ipunta sa Baguio. Noon, may tanim kami ng tomato, dinadala na 4 times a day. Nagbabalik-balik kami sa country na ibaba yung tomato na tanim namin. Yung mga 30 kilos, yung ang kaya namin na dinadala na ibababa sa country, sir. Pero sa dati talaga, hindi ka na makadodoble dahil yung limited yung paghakot. Yung kaya mo lang buhatin ganun. Pero ngayon, nagtitriple, nagdodoble dahil kutsina ang sasakyan. Mas mabuti na ngayon. Parang gumaganda at saka gumagaan ang hirap ng pagdala ng karga. Biyaya ng Minang may tuturing ang mga pagbabago sa Torre Elementary School sa Sitio Alapang. Original na school, ito ay Alang Community School. Appearance ng mga classroom ay gawa lang sa galvanized iron at saka wood lang. Nakita nila na kumukunti ang pupils dahil sa walang water, itinransfer dito itong building na ito. Ang dating kawawang eskwelahan sa Alapang, ngayon may konkretong mga pader na, tubig at kuryente pa. Noon nung walang kuryente, talagang nahihirapan kami, lalong-lalong sa paggawa ng mga visual aids namin. Yung mga interest ng mga pupils, parang parang i-determine sila na mag-aral dahil sa mga gamit ng computers. Kumalawak din yung mga kaisipan nila na parang mag-discover ng new learnings. Ramdam ng buong Benguet, partikular na rito sa PADCAL, ang ginhawang hatid ng pagmimina. Dahil ang ginto, pilak at tanso hinuhukay mula sa lupa ay bumabalik naman sa anyo ng kaunlaran. Pero paano nga ba mapapanatili ang buhay ng komunidad, maging ng kalikasan sa PADCAL sakaling magsara na ang minahan? Madilim, masikip, isang mapanganib na kuwebang anumang oras ay maaring gumuho. Ito ang mga imaheng nabubuo sa ating isipan sa tuwing mababanggit ang salitang minahan.